Ang kasalukuyang petsa ay Disyembre 11, 2025. Ang posibilidad ng tatlong magkakaibang crime scene ay nakakabigla sa puso. 8 biktima na lahat ay binaril habang sila ay natutulog sa kama, isa sa kanila kasama ang kanyang 4 na araw na sanggol sa malapit. Ang sanggol na iyon ay isa sa 3 maliliit na bata na nakaligtas sa masakra sa Pike County na pinag-uusapan natin buong araw. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinabi ng Ohio Attorney General na si Mike DeWine na natagpuan ang 8 biktima ng pamamaril. Sa isang maliit na komunidad mga 70 milya silangan ng Cincinnati, ay matatagpuan ang nayon ng Piqueton, tahanan ng humigit kumulang 2,000 tao. Rural ito, may matigas na lupain, puno ng mga bukirin at mahabang distansya sa pagitan ng mga propiedad, at isang lugar kung saan lahat ay magkakakilala, punong-puno ng malakas na espiritu ng komunidad. Ngunit noong Abril 2016 na, ang Piqueton ay naging eksena ng pinakamalaking mass murder sa kasaysayan ng Ohio at isa sa pinakakomplikadong investigasyon nito. Sinimulan natin ang kasong ito ng 7:49 Biyernes, Abril 22, 2016 na. May tumawag sa 911 si Bobby Joe Manley. Nasa 4 na po ako. Kailangan kong sabihin sa inyo ang address. Ano ang address? Patay ang kapatid ko May dugo sa buong bahay. Ang brother-in-law ko sa kwarto, mukhang binugbog ng husto. Si Bobby Joe ay dumadaan sa trailer ng kanyang brother-in-law tuwing umaga para pakainin ang mga aso at manok. Ang brother-in-law niya ay si Christopher Hoden na kamakailan lang silang naghiwalay ni Dana, ang kapatid ni Bobby Joe, ngunit hindi ito nagbago sa routine ni Bobby. Masaya pa rin siyang tumulong sa trailer. Ngunit sa araw na yon, ibang-iba ang lahat. Nang isara niya ang pinto ng kotse, nakita niya ang mga aso sa labas, samantalang karaniwan ay nasa loob sila. Nang hawakan niya ang doorknob, nakita niyang nakasara ito, si Christopher ay palaging binubuksan ito para lang siya makapasok. Nalito siya, kinuha ang spare key at dahan-dahang pumasok. Tahimik na tahimik. Tumingin siya sa baba at nakita ang bakas ng dugo, parang hinila ang katawan. Sinundan niya ito at natagpuan ang mga katawan ng kanyang brother-in-law na si Christopher Hoden na at ng kanyang pinsan na si Gary Hoden sa mga kwarto. Nakapunta ka roon? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan ng brother-in-law mo? Chris Wren. Gary Hoden. Sa tingin mo patay na silang dalawa? Sa tingin ko. Mukhang binugbog ng husto. Wala bang ibang tao sa bahay? Hindi ko alam. Nakasara ang pinto nang dumating ako at nakahiga sila sa sahig di. Kailangan mong lumabas ng bahay at maghintay. Lumabas na ako ngayon. Habang nanginginig na tinapos ang tawag sa 911, nagmamadali siyang pumunta sa isa sa mga anak ni Dana at Christopher, si Clarence, Frankie, Hoden. Malapit lang ang trailer niya sa parents niya, kasama ang fiance niyang si Hannah Gilley at ang kanilang 6 na buwang anak na si Roger. Madalas din doon matulog si Brentley, ang anak ni Frankie sa ibang relasyon. Kumatok si Bobby ng malakas, at sa kanyang pagkabigla, ang 3 taong gulang na si Brentley ang nagbukas. Mukhang nalilito ito at sinabing parang naging zombie ang daddy niya. Sinubukan niyang gisingin sa pamamagitan ng paghawak sa kamay, ngunit bumagsak lang ito. Tumakbo si Bobby sa loob at natagpuan ang mga katawan ni Frankie at Hannah, pareho silang patay sa kama, basang-basa ng dugo ang mga kumot at sahig. Sa tabi nila ay ang 6 na buwang si Roger, hinahaplos ang dibdib ng daddy niya at puro dugo rin, ngunit himalang buhay at walang sugat pareho sila ni Brentley. Hindi mapigilan ni Bobby ang sarili, hindi mo maisip kung ano ang naranasan niya noon. May kapatid din sila ni Dana na si James, pumunta siya sa trailer ni Dana. Natagpuan niya ang kapatid niyang si Dana, 37 anyos, patay na rin. Tapos natagpuan niya ang 2 anak ni Dana at Christopher Lae, sila 19 taong Hannah Hoden at 16 na taong Christopher Le, lahat sila sa kama at binaril hanggang mamatay. Si Hannah ay kasama ang kanyang 4 na araw na sanggol na si Kylie, buhay at walang sugat si Kylie. Sa ilang minuto, 7 tao na ang natagpuang patay. 4 na bata na walang magulang. Habang paparating ang pulis, mabilis na dumating ang local news sa mga trailer. Hindi alam ng mga otoridad na may darating pang tawag makalipas ang ilang oras, ilang milya ang layo. Si Donald Stone, nang marinig ang balita, nagpa siyang tingnan ang pinsan niyang si Kenneth Hoden, kapatid ni Christopher Lae.
May pumunta rito. Lahat ng ito nasa news. Natagpuan ko lang ang pinsan ko. Binaril ulit eh. Si Kenneth ay nakatira sa Left Fork Road, ilang milya lang mula sa iba. Ang 44 taong gulang ay patay na rin, binaril sa ulo, nakapalibot sa kanya ang pera. Walang buhay. Patay na. Sa kabuuan, 8 katawan na ang natagpuan sa 4 na magkakahiwalay na lugar. Lahat binaril, ang iba hanggang 9 na beses. Ang mga biktima, 40 taong Christopher Hoden na ang ex-wife niyang 37 taong Dana Manleir Hoden, ang 3 anak nila, 19 taong Hannah Hoden, 16 na taong Christopher Yere, 20 taong Frankie Hoden, ang fiance ni Frankie na 20 taong Hannah Gilley, 38 taong Gary Hoden, pinsan ni Christopher La, at 44 taong Kenneth Hoden, kapatid ni Christopher La. Ang 3 maliliit na bata, 4 na araw na Kylie, 6 na buwang Roger, at 3 taong Brentley, ay inilabas sa lugar at inilagay sa pansamantalang proteksyon. Si Hannah Hoden ay may isa pang anak na halos 3 taon na si Sophia, nasa labas siya noon kasama ang daddy niyang si Jake, kaya ligtas din. Habang nagtatrabaho ang mga investigador buong gabi, nagtipon ng mga clue tungkol sa pagpatay sa 8 miyembro ng pamilyar Hoden. Karamihan ay binaril habang natutulog, isa kasama ang 4 na araw na sanggol sa malapit. Ang sanggol na iyon ay isa sa 3 bata na nakaligtas. Nasa labas ng aking pag-isip kung paano may makakagawa nito. Gaano ka walang puso? May $225,000 reward na inaalok habang nanginginig ang maliit na bayan ng Piketon. Lahat ay kilala ang pamilyar Hoden, malaking bahagi sila ng komunidad. Si Christopher La ay ipinanganak sa Ohio, karamihan ng buhay niya sa construction, hardworking at maasahan. Si Dana ay nursing assistant, mahilig sa gardening at baking, malaking presensya sa simbahan. Si Frankie ay sumunod sa daddy niya sa welding, excited sa kasal at pagiging ama. Si Hannah Gilley ay mahilig maging ina, gusto ng maraming anak. Si Christopher Lay ay masayang bata, matalas ang humor, talented sa pagkanta. Si Hannah Hoden ay nursing assistant din, pero passion niya ang photography, maaligas at malakas ang personalidad. Si Kenneth ay hardworking din, si Gary ay tahimik pero pinakamabait. Mabilis na kumalat ang balita at naging international na. Hinahanap ang suspect na posibleng nasa labas pa. Hindi ko makumpirma na walang ibang nasa labas na kasabwat. Kung meron, armado at delikado sila. Ang mga crime scene ay nagpapakita na ginawa ito sa gitna ng gabi, methodical, parang execution. Well planned. Walang nakakita o nakarinig. Malapit lang ang 4 na lugar. Natagpuan ang marijuana grow operations sa 3 lugar, mahigit 2,000 plants sa isa. Una nilang naisip Mexican cartel, lalo na't may pera sa paligid ni Kenneth. Ngunit hindi cartel, kilala nila ang layouts at routines. Hindi umingay ang mga aso. Iniwan ang mga bata at aso, hindi karaniwan sa ganitong hits, personal ito. Targeted ang pamilyar Hoden. Maraming tips at interviews, ngunit matagal bago may arrest. Noong 2018, naaresto ang pamilya Wagner, si Angela, Billy, George E., at Jake, kasama ang mga lola. Nagplano sila para sa custody ng anak nina Jake at Hannah. Si Jake ay nakilala si Hannah nang bata pa siya. Nang 13 anyos pa lang siya, sinimulan na siyang i-groom ni Jake. Ayon sa lahat ng kwento, sobrang in love si Hannah sa mas matandang si Jake na halos 20 anyos noon. Lumipat pa nga siya sa bahay ng pamilya Wagner. Nagpatotoo sila ng magkatugma sa singsing na daliri at sinabi sa lahat na parang kasal na sila. Nang 15 anyos siya, nabuntis siya ng Sophia. Pero ilang buwan pa lang sa pagbubuntis, naging obsessed si Jake sa custody. Kahit magkasama pa sila noon, gusto niya si Sophia na sa kanya lang. Pagkapanganak, sinimulan niyang kontrolin kung ano ang kinakain ni Hannah, kung saan pwede at hindi pwede pumunta, kung sino ang pwede at hindi makita. Naging sobra na ang obsessive behavior niya, kaya naghiwalay sila. Bumalik si Hannah sa nanay niyang si Dana. Pero dahil kay Sophia, palaging may tensyon sa pagitan nila at sa mga pamilya nila. Sinimulan pang i-record ni Jake ang mga usapan nila, umaasa na may masabi si Hannah na magagamit niya para kunin si Sophia. Pero hindi ito nagtagumpay. Ito ang bahagi ng isa sa mga recorded conversation. Bukas. Wala akong pakialam. Magandang araw sa'yo.
Ito naman ang isa pa, kasama ang kapatid niyang si George at si Sofia. Bakit ang dumi-dumi mo? Hindi ba nila alam kung paano ka paliguan? Bigyan ka ng damit. Isang text ni Jake kay Hannah, sinabi ko na sa'yo, siya na ang nakatira sa akin ngayon. Pwede kang sumama sa amin o hindi, ikaw ang bahala. Sumagot si Hannah na kung susubukan niyang kunin si Sofia, ito ang pinakamalaking pagkakamali niya. Sinabi ni Jake, Hannah, sinasabi ko sa'yo ngayon, magdesisyon ka na. Kung gagawin mo to, tapos na. Kukunin ko si Sophie, kahit kailangan kong pilitin. Mahal na mahal kita, pero kung mahal mo ako at si Sophie, gagawin mo ang tamang desisyon. Gusto kong tumira kayo sa akin ni Sophie, hindi ibig sabihin na kailangan lagi sa bahay ko, pero siya ay sa akin. Nang malaman ni Jake na buntis ulit si Hannah kay Kylie, kahit hindi niya anak, hiniling niya na ilagay ang apelyido niya sa birth certificate ni Kylie. Kilala na ng pamilyar Hoden ang tatay ni Kylie, si Charlie Gilley, kapatid ni Hannah Gilley, na fiance ni Frankie. Galit na galit si Jake nang tumanggi si Hannah. Sinubukan niyang kunin ang mandatory visitation, sinabing dahil kapatid ni Sofia si Kylie, parang ama na rin siya nito. Kahit napatunayan ng Hene na hindi niya anak, sinabi pa rin niya sa lahat na nagsisinungaling si Hannah, at sinimulang akusahan ang boyfriend nito na sexually assault kay Sofia. Nakakabaliw na reaksyon sa batang wala namang koneksyon sa kanya. Pero hindi natakot si Hannah, handa siyang makipaglaban. Bumalik siya sa nanay niya at gusto lang ng bagong simula. Patuloy si Jake sa custody battle. Ilang linggo bago ang mga pagpatay, ipinakita niya kay Hannah ang mga papeles, custody documents na pirmahan ng iba't ibang tao. Pero peking-peking ito, gawa ng nanay niyang si Angela. Nakita agad ni Hannah, hindi siya pumirma at sinabing hindi kailanman mangyayari ito. Sinabi niya na iwanan na lang sila ni Jake. Nakumpiska ng mga detective ang mga laptop at social media accounts. Natagpuan na nag-post pa si Hannah sa Facebook gamit ang account ng nanay niya, ipinaalam sa lahat ang nangyayari at sinabing hindi niya kailanman ibibigay si Sofia kay Jake ng buo. Hindi ako pipirma kahit kailan. Hindi mangyayari. Kailangan nilang patayin muna ako. Nakakabigla ang post na yon. Hindi talaga alam kung bakit umabot sa ganito sa isipan nila, pero sina Billy, Angela, George, at Jake ay gumawa ng detalyadong plano para patayin ang buong pamilya. Hindi lang nila pinag-aralan ang habits, routines, trabaho, at kung kailan nilalakad ang mga aso, pinag-aralan pa nila ang mga kamera sa mga propiedad na sinira bago ang mga pagpatay. Sa mga search, natagpuan ang shell casings na tumugma sa crime scenes, at sapatos na pareho ng size at tread. Na-trace nila na binili ni Angela ang sapatos sa Walmart isang araw bago ang mga pagpatay. Sa isa pang search, natagpuan ang parts para gumawa ng silencers, at 20 bags ng concrete mix. Ginamit ito ng mga Wagner para ilibing ang mga armas at itago sa goose house sa Lawa. Natagpuan din ang isang $630 cellphone jammer para hindi makatawag ng tulong ang pamilya. Sinuri ang bank accounts nila at hindi lang sa farming galing ang pera. Ayon sa pulis, parang high-level criminal organization sila. Maraming pera mula sa sinunog nilang sariling bahay at kotse para makakuha ng insurance. Nakakabaliw na larawan ng isang nakakatakot na pamilya. Ang mga Wagner ay pamilyang hindi mo gustong kalabanin. Sobrang solid ang loyalty nila sa isa't isa, lahat ng desisyon, kahit maliit, sama-sama. Si Angela ang matriarch at gagawin niya ang lahat para sa mga anak niyang sina Jake at George. Habang nasa Alaska, nakilala at nakasal si Jake kay Beth Ann. Sinabi niyang natakot siya sa buhay niya nang tumakas siya sa maikli at magulong kasal nila. Sinabi niyang gusto niyang maghintay bago maging intimate, pero pinabilis ng pamilya ang kasal at tiniyak na nangyari ito sa gabing iyon. Sinabi ni Beth Ann na sobrang close ang relasyon nina Angela at mga anak, lalo na kay Jake, nang una niyang makita, akala niya magjowa sila. Sinabi ng ex-wife ni George na si Tabitha na parang cult ang mentality nila, pero si Angela ang boss. Isolated at insular sila, kapag may bago, inilalayo rin nila sa pamilya at kaibigan. Nakita raw ni Tabitha ang parehong pattern ng simula ni Jake na makasama ang 13 anyos na si Hannah, nag-alala agad siya para kay Hannah at Sofia. Si Tabitha ay nakasal kay George pagkatapos ng high school, inalayo rin siya sa pamilya at pinigilan umalis. Kahit sa sex life nila, si Angela ang nagdidikta. Pagkapanganak ng anak nilang si Bulin, sinubukan niyang umalis pero tumanggi si George.
Noong Nobyembre 2014 na, umalis siya matapos siyang bugbugin ni George ng belt at atakihin ni Angela ng kahoy habang binantaang babarilin. Sa gas station siya tumawag sa nanay niya. Sinimulang mag-akusa si Angela kina Beth Ann at Tabitha, kahit inappropriate touching kay Sofia at pagkalason sa mga bata. Pinanatili ni George si Boleyn at pinigilan si Tabitha ng 1 taon. Sa wakas ay 50 paghahati 50 custody, pero hindi sumusunod si George, at hindi niya sinabi nang lumipat sila sa Alaska kasama si Boleyn at Sofia. Naniniwala si Jake sa lahat ng sinabi ng nanay niya. Sinabi niya kay Beth Ann na isasabit niya ito sa barn, bubugbugin ng bat, at susunugin, kung hindi niya gagawin ng parents niya. Nang umalis si Beth Ann, nagpalit siya ng damit sa Walmart, lumabas sa likod ng walang-wala, at nagpakarga sa kaibigan papunta sa ibang estado. Kasama ang motive ng obsession sa custody hindi lang kay Sofia, kundi kay Boleyn din, natagpuan na ang murder weapons, sapatos, at resibo. Ang timeline, hindi dapat kasama si Sofia kay Jake noon, random offer lang ni Jake kay Hannah na pagod na pagkapanganak kay Kylie. May silencers na sila, bagong sapatos, at alam na ang routines. Pagkalipas ng 1-0, umalis sina Billy, George, at Jake. Si Angela ang naiwan sa mga apo. Una sa trailer ni Christopher pinatay sina Christopher at Gary. Pangalawa sa trailer ni Frankie, pinatay sina Frankie at Hannah Gilley. Pangatlo sa trailer ni Dana, pinatay sina Dana, Hannah Hoden, at Christopher Ray. Panghuli kay Kenneth, mga 1-0 minuto ang layo. Umuwi sila, inilibing ang arma sa concrete, at itinago sa goose hut sa lawa. Marami ang naniniwalang si Angela ang utak, kasali sa lahat ng relasyon ng mga anak. Sina Angela, Billy, George, at Jake ay inindik ng grand jury sa aggravated murder, forging documents, at 23 charges sa kabuuan. Una ay not guilty ang plea ng lahat. Hinintay ng prosecution ang death penalty. Nahati ang bayan, may hindi shock, may hindi makapaniwala. Nang funera pa nga sila dumalo at umiyak kasama ng iba. Later, binaba ang charges kay Frederica, nanay ni Billy. Si Rita Newcomb, nanay ni Angela, ay guilty sa lesser charge para ma-dismiss ang iba. Noong 5 niya anniversary, nag-plead guilty si Jake sa 23 charges, life without parole. Kasama ang unlawful sexual conduct with a minor, kay Hannah ng 13 anyos siya. Sa korte, madalas siyang umiti at tumawa. Nagsorry siya pero sinabing wala siyang choice, neglectful daw si Hannah, at may wild allegations ulit. Aminado siyang siya ang pumatay kina Dana, Hannah Hoden, Chris Year, Frankie, at Hannah Gilley. Si Billy daw sa 3 pa. Si George ay nagpaputok ng isa pero miss at natakot. Sumang-ayon siyang mag-testify laban sa pamilya kapalit ng no death penalty. Sumunod si Angela, guilty sa conspiracy, 30 years minimum. Noong 2022, trial ni George. Hindi siya ang bumaril pero guilty pa rin. Maraming testimony mula kina Jake, Angela, Tabitha, Beth Ann. Nag-testify si George na wala siyang alam at natutulog siya. Pero sa loob lang ng 8 oras, guilty ang jury sa lahat, 8 counts ng aggravated murder. Sentenced sa 8 consecutive life positibo, 1-2 years, no parole. May empathy sa kanya, hindi siya pumatay at itinapon lang siya nina Jake at Angela. Pero marami rin ang naniniwalang deserve niya, kasabwat siya at tumakip. Hanggang 2024, walang bagong trial kay George. Si Billy ay not guilty pa rin, dapat may 2024 ang trial pero inilipat sa January 2025 o mas late. May bagong 16,000 pages ng evidence. Nag-aalala ang pamilyar Hoden na baka hindi naabutan ng hustisya ang matatanda. Si Brentley, ngayon 11, ay nagsabing takot pa rin siya. Si Boleyn ay kay Tabitha. Si Roger at Sofia ay maayos daw. Walang salita para buod ang kasong ito, mas madilim at twisted kaysa anumang drama sa Lee, isa sa pinakamalalamig at calculated na kaso. Walang buhay ang 8 miyembro ng pamilyar Hoden. Maraming buhay na naapektuhan. Sinabi ng nanay ni Hannah Gilley, naging ulila ang apo ko sa isang gabi. Nakikita ko ang sakit sa mata ni Roger, hinintay niya ang daddy niya habang buhay. Paano makakabangon ang mga batang nawalan ng lahat? Salamat sa panonood. Kung gusto niyong suportahan ang channel, like, share, at subscribe po, malaking tulong ito.